66 na mag-aaral na pinamamahalaan ng punong guro at 19 na guro. Bilang katibayan sa pagpupugay sa paaralan ay nakatanggap na ito ng iba't ibang prestihiyosong parangal. Ilan sa mga ito ay ang 3 sunod-sunod na taong pagkamit ng tagumpay sa Division Search for the Brigada Eskwela Best School Implementers at pagkasungkit sa isa sa 3 Best Implementers ng Shield 2 sa Purok ng Balenog. Subalit, katulad ng ibang paaralan ay mayroon din itong kahinaang kailangang paunlarin at kalakasang dapat panatilihin. Ang pagkakaroon ng non-readers o under frustration ay isa sa mga suliraning kinakaharap ng paaralan. Malinaw na katibayan ang pagkakaroon ng 32 sa 63 na mag-aaral sa ikatlong baitang ay nasa level ng frustration sa isinagawang field year pretest sa asignaturang Filipino. Ito ang naging dahilan kaya nabuo ang Project Mabuhay. Matutong bumasa ng umunlad ang buhay. Ang mga guro kasama ang punong guro ay gumawa ng mga hakbang. Orientasyon sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata na sasailalim sa proyekto. Naghanda ng instructional materials like flashcards, chart and printed reading materials. Monitoring tools like progress checklist chart was provided by the master teachers and school head. Bilang tugon sa proyekto, ang bawat classroom ay may reading corner na kakikita ng reading materials. Pagdating ng Enero hanggang Marso, ang proyekto ay lalong tumindi. Ang remedial pagbabasa ay ginawa pang araw-araw sa oras na alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Ang proyekto ay napalawak, mga guro ay nagsagawa ng Filipino Remedial sa mga mag-aaral ng grade 1 and 2, habang ang mga intermediate na guro ay nagsagawa ng remedial sa English sa grades 4 to 6 na kinilala na natututo. Ang basa muna bago laro ay sadyang ipinakilala upang hikayatin ang lahat ng mga nag-aaral na bumuo ng isang ugali sa pagbabasa. Bawat guro ay nakatago ng checklist ng pag-usad, isang tala ng pagbasa na nagpapalawak ng mga benepisyaryo ng pagproyekto. Ang pinuno ng paaralan at 2 guro ay nagsagawa ng reliyosong pagmamasid sa mga guro na nagsasagawa ng remedial na mga tagubilin sa pagbasa, nagbigay ng kinakailangang suporta at sinubaybayan sa pag-unlad ng pagbasa ng nag-aaral. Fokus ng talakayan ng mga guro ang naging isang pare-parehong kasanayan kung saan nagbahagi sila ng madiskarte na nagtrabaho at mga problemang nakatagpo. Kilos ng suporta ng mga stakeholders ay nagbuhos na siyang nag-udyok sa mga mag-aaral na higit na magsanay kung paano magbasa, tulad ng pagrarasyon ng gulay sa mga benepisyaryo mula sa gulayan sa paaralan. Nag-sponsor ang samahan ng mga guro ng mga tinapay at biscuits bilang isang insentibo. Nagbigay ng libreng pagpapakain ang Philippine National Police ng Balenog. Nagbahagi rin ng hygiene kits mula sa donasyon ng Brigada Eskwela. Ang prioridad ng budget mula sa MOOE ay ibinahagi sa proyektong ito. Lumabas sa isinagawang field year post-test na 16 na ang independent readers, 7 ang instructional readers at 9 ang word readers. Sa karagdagan, ang mga mag-aaral sa ika-4 hanggang ika-6 na baitang under frustration level ay nagpakita ng maningning na pag-angat sa pagbabasa. Hindi maitatangging ang mga pardos dahil nabubuli sa pagiging slow readers ay nasagip dahil sa proyekto. Ako po si Joey M. Pacheco, grade 4. Nagpapasalamat po ako sa among eskwelahan sa Project Mabuhay. Kaya nakaaram akong magbasa. Ngayon, hindi ako nahihirapan sa pag-answer sa akong module. Ayo po na adlaw, ako po si Mila Monroy. Ang akong bata na nag-eskwela sa Catalino in Esteluna kay usad sa mga benepisyari sa Project Mabuhay. Kaya nagpapasalamat po kayo ako. Sa ninaproyekto sa atong eskwelahan. Kaya nakita ko ang pagdutay-dutay. Naihila na siya magbasa na mag-isad. Bilang isa na presidente sa GPTA, nakikita ko ang kapoy sa mga maestra kag sa eskwelahan. Kaya sinusuportahan ko gayod ang proyekto sa eskwelahan na Project Mabuhay.
kag san akon kauropod kay dako-dako ini nabulig sa mga bata para makaaram sila sa maayo. From the implementation of Project Mabuhay have indeed touched our hearts and motivated us to go an extra mile. We have come to a covenant to continue enhancing the project even in these trying times. We will boost the use of technology. Right now, internet access is available in the school. The use of Tambayayong e-library box has started. Project Mabuhay in Basaya is on its way. We'll have LAC session on strategies in remedial reading. We'll continue to enhance the learning resource centers in the classroom. We'll continue forging partnerships to put up a reading center in the school, a reading corner in every home, and a reading hub in the community. It is our commitment to enhance Project Mabuhay. Not only as support to the Brigada Basa of our division, 5Bs of our region, and 3Bs of our department, but to realize our common dream to see them all functional readers. God bless us in this noble endeavor.